Hello everyone. My name is Vincent Neo M. San Diego and nandito po ulit ako para mag-explain paano naman po gumawa ng quiz. So, let me minimize my video capture first. Then, dito sa Aralinks, I'm assuming na nasa subjects rin po kayo. Then, try ko na po ipakita dito na mabilisan kung paano gumawa ng quiz muna. Then, punta po tayo kahit anong quarter para po hanap lang tayo ng malinis na punta na lang po tayo dito sa third quarter. So, para paano gumawa ng quiz? Medyo simple lang din po siya. Click nyo lang po itong add an activity or resource. Then, search lang po is quiz. Dito, wag nyo pong pansinin yung just quiz and real-time quiz. Ang piliin nyo lang po is mismong quiz lang. Itong kulay light pink. Then, click nyo po ang quiz. Then, dadalhin po kayo ni Aranix dito sa adding a new quiz to third quarter. Then, description. Kung ano po yung gusto nyo ilagay na description about sa quiz na yan. So, let's just assume na quiz about the fundamentals of documented details of software engineering capstone. Dito, nilagay ko lang po kung ano yung mga naging quiz po namin. So, kayo po bala kung ano po yung description na ilalagay nyo. Then, display. Check nyo lang po display description on course page. Meaning, kapag po nyo chinek ito, or minart nyo po as check si display description, is lalabas po yung description sa quiz bago po nila ma-click yung quiz na yun. Then, timing and grade. Si timing and grade, ito po yung pagbubukas ng quiz at pagsasarado ng quiz. Kung kailan nyo lang din po siya gustong buksan at isarado para po masigurado nyo po yung mga estudyante na on time po nila kukunin quiz. Then, click nyo po itong enable. Then, naka-automatic po si quiz or number na kung ano po yung date ngayon, yun lang din po yung lalabas dito kagad, si open quiz. Kumbaga, naka-input na po kagad sa nila yung date na meron tayo ngayon dito sa kanilang Aralinks buttons. Then, click open the quiz. Sabihin po natin tomorrow. Lagyan natin 19 March. Tama na 2025. And, kung anong oras, ito po yung hours na ilalagay dito. Yes. By default, lagay lang din natin sa 0. Ito naman po yung seconds. Then, enable. Enable po natin yung close the quiz. Then, ayusin po natin siya. Kasi si close the quiz, naka 18 pa rin po. Pag open po ng quiz na nilagay natin dito is March 19. Sa close quiz, naka March 18 po. So, kailangan po natin siya or required po na i-edit po natin to. Then, sabihin po natin yung quiz. 19 lang din. Then, magsasarado siya sa 23 or naka maritime 23, then meaning 11 p.m. ng gabi, then 0. Or mas papadali na kasi since mahirap na naiintindihan ko po kayo, mahirap po mga likod dito, click nyo lang po itong logo ng calendar and then click nyo po kung ano yung date na gusto nyong i-specify or kailan po isasarado yung quiz. Sabihin natin 19 or 20, then automatic nyo po aayusin yung date na yan. Then nakalagay na po March 20. Then time limit. Ano po yung time limit? Ito po yung time ng sa quiz kung gaano katagal po nila gagamitin. Ay, kung gaano po nila katagal magsasagot. Enable lang po natin yan. Dito po may nakalagay weeks, days, hours, minutes, and seconds. Once na si student, tinake niya po yung quiz na yon, meron pong time limit yon.
ah, sabihin natin na ilagay natin minutes. And then, lagay natin 20. Hanggang 20 minutes lang po niya iti-take yung quiz na yun. At wag nagsarado yun, hindi na, hindi na po ma-access yun. Yung attempt na yun. Then, when time expires, open attempts are submitted automatically. So, by default, ito na po yung kadalasan na gagamitin nyo. Kadalasan is, huwag nyo na po itong i-access pa si when time expires. Kasi si there is a grace period when open attempts can be submitted but no more question answered. Meaning, kapag po at nasubmit na po is yung mga sinagot ni student, naubos na yung oras, wala na po yung siya masasagutan na question pa. And attempts must be submitted before time expires or they are not counted. Meaning, ito naman po is kailangan si student mag-submit kapag naubos lang po yung oras. Or hindi na po siya magiging counted. Like, ako po ba si student is nagsasagot po, like for example, ako po si student. Magbibigay po kayo ng quiz sa akin. Sinagot ko po yung quiz na yon, hindi po ako allowed na magpasa ng maaga. Lahat po kami na nag-take ng student ng quiz na yon, isabay-sabay matatapos at sabay-sabay makakapagpasa. Meaning, kapag nag-click po ako ng quiz na yon, last minute ng oras bago mag-close ng quiz, like 10:59 PM ng gabi, which is ito po yung ng March 20, nakapag-take po ako ng exam, ay ng quiz. Tapos kailangan tapusin ko po yung oras ng time limit ng quiz na yon bago po ma-count yung mga sagot na nilagay ko. So, kadalasan, huwag nyo na pong kalikutin. Lagay nyo lang po dito is open attempts are submitted automatically. Then, punta po tayo dito sa may grade category. Meron po siyang grade to pass. Meaning, sabihin po natin na 1 to 10 yung mga tanong nyo po, mga questions. Lagay lang po natin siya as 5, like 50% para po mapasa ni student yung quiz na yon. Dalasan, lagay po natin siya 7 na lang, 7 out of 10. Makakatutuwa na naman po. Then, sa tags naman po, huwag nyo na po kalikutin yung tags kasi po, tags nire-require nyo po is paano ba? Math and science subject only. Pero pwede naman po na kahit anong subject dito, kahit Filipino, or anything subject, PE, ganun. Then, ignore nyo na lang po yung tags na yan. Then, click nyo po itong next. Pag kinilik nyo po yung next, mapupunta po kayo dito. May lalabas na automatic na review option, restrict access, and activity completion. Kung may gusto nyo pong baguhin sa dati, pindot nyo lang po itong previews. Then, magna po tayo doon. Ano yung si review options? Si review options po is ito yung time na si student tinetik niya po yung quiz. Kung ano lang po yung allowed siya na magawa, and after na tinik niya yung quiz, ano yung mga allowed na pwede niyang gawin. So, ipapakita ko po dito. Dito, wala na po kaya kailangan pang baguhin sa during the quiz attempt. Dito po sa immediately after the attempt, ito po yung sabihin natin na natapos na po siya na magsagot ng quiz. Lalabas po ba yung mga tamang sagot? Yung mga tamang sagot, tapos yung mga i-correct po ba yung mga sagot niya, tamang sagot sa mga mali niya sagot. Like for example, ako, si student, natapos na po ako mag-quiz. Lalabas po ba lahat ng sagot 1 to 10? Yung, for example, number 1, ang sagot is A. Pwede ko pong makita yon. Then, sa next attempt, malalaman ko na po kung ano yung tamang sagot. So, meaning is makikita ko,
Sa mga quizzes, kapag natapos na po yung attempt, makikita po yung mga lahat ng tamang sagot. So, pwede po niya i-share yon sa mga ibang kaklase niya. So, X na po natin to. Tanggalin na po, mark that as not right answer. Uh, then, si general feedback. Tanggalin na po natin siya. Specific feedback and marks whether correct. Then, attempt. Para po si student na mas secure po natin yung mga student natin na hindi sila gagawa ng kalokohan or hindi po nila ikakalat yung sagot na quiz natin. Like, yan, check na lang po natin siya. Then later while the quiz is still open, saan? I-uncheck lang din po natin to. Bakit po? Kasi po, habang bukas po yung quiz, tapos yung mga student na hindi pa nakakapag-attempt ng pag-take ng quiz, yung mga napag-attempt na po is automatic yung mga nakapag-attempt na makikita po nila yung mga tamang sagot. So, pwede po nila i-share yon. So, check lang din po natin siya. Then, i-check na lang po natin siya as after the quiz is closed. Yes, para po malaman nila student na ito po pala yung tamang sagot. So, next time na pagdating na exam, yung tanong na yun, yun lang po yung re-review nila students. Then, restrict access and activity completion. Nasa sa inyo na po kung ilalagay nyo lang din po yung mga right answer. Then, sa restrict access, same lang din naman po siya no, kanina. Add na lang po tayo ng restriction. Dito, bumabagay po sa kanya yung date. Prevent access until or specified date and time. Lagay na natin until. Lagay na po natin dito from or until. Meaning, hindi po natin siya na ma-access kapag yung oras na to is hindi pa dumadating. Like for example, alas 8 ng gabi yung quiz, meaning hindi po niya ma-access yung kahit nakabukas na yung quiz na yun. Nilagay lang po natin siya na restriction para po mag-automatic na siya na magbubukas sa estudyante or accessible na po siya kahit nakikita na po nila yan na naka-display sa mismong second quarter sa kanilang topic. Then, completion tracking. Naka-default po siya as show activity as complete when conditions are met. And student can manually mark the activity as completed. Ito po naman po yung sinasabi ko na what if si students naman po is hindi siya nakakapag-take ng quiz. So, hindi na po siya makakapag-proceed sa next activity. Kapag hindi po natin ginawa na student can manually mark the activity as completed. So, pag po natin nilagay dito is manually, kahit hindi po siya nakapag-take na quiz, pwede niya po i-complete yun as mark completed para po makapag-proceed naman po siya sa susunod na activity. Then, enable lang natin po ito. Then, doon na po nagtatapos yung paggawa ng quiz. Then, save and display. Ayan. Nakapaggawa na po tayo ng new quiz for third quarter. Then, attempts allowed, isa lang. Then, time limits po is 20 minutes. Grade to pass, 7 out of 10. Then, nakagawa na po tayo ng quiz. Paano naman po kung nakagawa na po tayo ng quiz pero wala naman po mga tanong? Yun po yung iniisip nyo ngayon eh. Naiisip ko lang po ngayon. Nape-predict ko lang po yung ano yung naiisip nyo. Paano naman kung maglalagay ng mga tanong? Sa susunod na video naman po yun. Pinakita ko lang po dito is paano paggawa ng quiz po. Then, dito po mag-o-open yung quiz Wednesday, 19 March 2025, 12 a.m. Then, magsasarado Thursday, March 20, 2025, 11 p.m.
Then next video, ipapakita ko naman po is paano paglagay ng mga questions, paano maglagay, ano yung type ng questions ng quiz natin, meron ba tong multiple choices, or identification, numerical, etc.